Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Happy Lord's Day po. We praise and thank the Lord. I praise and thank the Lord for this privilege. I think it took 7 weeks bago po ako ulit nakatayo rito. But it is only by His grace na makapagpatuloy sa biyaya niya sa kanyang gawain. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay why rebirth is necessary. O sa Tagalog, bakit kailangan ng muling kapanganakan? Basahin ko po sa Tagalog yung ating teksto. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangang kayo'y ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos. Our message for this morning, this message or this topic is a controversial one. Marami po na nagtatalo pagdating sa usaping ito. Maraming hindi tanggap yung paksang ito sa kung paano ito nilatag ng Panginoon. How it was laid out by the Lord Jesus Christ. However, kailangan pa din nating aralin at talakayin dahil parte po ito ng inspired Word of God. This is part of the inspired Word of God. Matagal-tagal din po tayo nagpahinga sa John. Sa biyaya ng Panginoon, ngayon lang po tayo ulit nakabalik. Kung paano yung topic natin ay rebirth. Rebirth din po ng ating libro. So, just a simple, or kailangan lang natin ng konting baliktanaw sa ating pong pag-aaral sa librong ito. It is always right to be reminded of the purpose. Mapaalalahanan tayo ng layunin. Bakit ba sinulat ni Juan itong libro na ito? Why he wrote this book? John 20:31, nakalimutan na siguro natin, Sa Tagalog, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. These things are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing, you may have life through Him. So ito pong gospel na ito pong librong ito, the very purpose, it is apologetic. The purpose is to prove that Jesus is the Christ. He is the Messiah. He is the Son of God. Siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. And John wrote so many accounts and with so many witnesses just to prove that truly Jesus is the Christ, that truly Jesus is the Son of God. And at the same time, hindi lang po apologetic, this is evangelistic. Sabi nung John 20:31, upang kayo ay sumampalataya, so that you may believe. Not just to convince you that truly He is the Christ, that truly He is the Son of God,
We may simply affirm it, yet we still trust on our own strength to be saved. We just affirm the truths, yet we still do not trust Him as our Lord and Savior. So, aside from convincing the readers that truly Jesus is the Christ, the Son of God, also evangelistic in such a way so that people will believe in Him. And so that people will have life. Upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. So ito po ay just a brief review para sa ating pag-aaral ay patuloy pa rin tayo napapalalahanan what is the purpose. Why did John write this? John the Baptist. Hindi po si John the Baptist ang nagsulat, ano? It is John the Beloved or John the Evangelist or John the Apostle. Konting balik tanaw. Sa John chapter 1, mabilis na review lang, pinakita po ni Juan kung sino talaga si Jesus. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos. He is the eternal Word of God. He is the eternal Word. In the beginning was the Word. Bago pa magkaroon ng lahat ng bagay, naroon na si Kristo. It didn't just begin to exist somewhere in history. Siya ay Diyos at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat. Ngunit ang kamangha-mangha at walang hanggang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. He tabernacled among us. He dwelt among us. Ipinakita rin sa atin si Juan Bautista. Si Juan na taga-bautismo. Hindi po niya apelido yung Bautista, no? Bilang saksi na ang layunin ay ituro ang mga tao kay Kristo. Not to point people to Himself, but to point people to Christ. At nakita natin yung mga unang naging alagad na tinawag ni Jesus. Mga taong simpleng sumunod nang makilala nila kung sino siya. At pagdating sa John chapter 2, nakita natin ang kapangyarihan at otoridad ni Jesus. Sa kasalan sa Kana, the first miracle, na ginawa niya ang kanyang unang himala sa pamamagitan ng pagpapalit ng tubig na ito'y naging wine, no? Alak. Hindi lang ito simpleng himala, ipinakita nito na si Jesus ang nagdadala ng tunay na kagalakan at bagong tipan na higit kaysa sa lumang sistema. At pagkatapos nito, nakita natin si Jesus na nilinis ang templo. We were reminded that Jesus is not just love, love, love. Yes, that's true because He is love and so He hates anything that offends the holiness of God. He loves righteousness so He hates unrighteousness. Kaya nakita natin sa templo yung kanyang ginawa. Nagalit siya dahil sa ginawang negosyo ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos. At dito ipinakita din ni Kristo na siya ay ang may banal na otoridad bilang anak ng Diyos at itinuro rin niya na siya ang tunay na templo. He was misunderstood when He said, "Tear it down and I will build it, I will establish it in 3 days." But He was referring to His body. At nakita natin ang daan, siya ang daan para tayo makalapit sa Diyos. Doon po tayo. At natapos tayo sa verse 23 to 25. Anong sabi ng chapter 2, 23 to 25? Now when He was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in His name when they saw the signs that He was doing. And verse 24, but Jesus on His part did not entrust Himself to them because He knew all people and needed no one to bear witness about man, for He Himself knew what was in man. Kumbaga, sa Tagalog, marami ang naniwala sa Kanya, pero si Jesus, hindi niya sila pinaniwalaan. The same word na ginamit dun sa believe, ay yung same word na ginamit sa entrust, na parang sinasabi, naniwala sila kay Jesus, but not in a saving way.
They believe in Jesus simply because of the signs, but not because they understood who He truly was. But Jesus, on His part, He did not believe in them because He knew all people. Alam niya ang lahat ng tao. That's omniscience. Again, John is proving Jesus is God. Hindi lang dahil, minsan tayo, all-knowing din tayo minsan. But when the text says, He knew all people, hindi lang yung katulad natin minsan na, kailan na kita. But He truly knew all people because He is God. And needed no one to bear witness about man, for He Himself knew what was in man. He knows the heart of man. He knows the thoughts of men. Maraming naniwala sa Panginoon dahil sa himala na ginawa niya, pero hindi siya naniwala sa kanila dahil alam niyang hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Jesus being God, all-knowing, omniscient, He knows all men. It tells us about Him, the right understanding of anthropos, anthropology, man. No? Sa panahon natin ngayon, pag pinag-usapan what man is, iba na yung definition ng mundo patungkol sa tao. Ang tao hindi naman ganun kamakasalanan. Ang tao ay okay naman, mabait naman. No? We are inherently good. But Jesus, all things were created through Him, surely knows who man is prior to the fall and even after the fall. He knows man, what man is. He knows the thoughts and the hearts of men, the motives of men. Kaya mas lalo po nating makikita na dahil sa kalagayan ng tao, sa kanyang likas, sa kanyang kalagayan, sa kanyang kondisyon, ay alam ng Panginoon din kung ano ba talaga yung kanyang kailangan. Alam ng Panginoon yung kanyang kailangan na sa madalas na pagkakataon, hindi niya alam yung kanyang kailangan. Kung ano ang ating tunay na kailangan. Bago po natin puntahan yung ating pong mga the truths that we will see in our text, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Loving Father, marami pong salamat sa araw na ito. We thank You for this day that You have gathered Your people. We thank You, Lord, for the privilege of once again preaching Your word, listening to Your word, singing songs of praise, singing Your goodness, Your glory, Your beauty, what You have done for us, who You are, our sinfulness and our need of You. And Lord, as we study Your word, we know we cannot understand it with our own finite, limited, corrupted minds. And so, Lord, we plead for Your mercy. Kayo po nawang magpaunawa sa amin ng katotohanan ng Inyong salita. Hindi lang po simpleng pag-unawa, kundi idulot Niyo, Panginoon, na madurog yung mga katigasan ng aming puso. Pakita Niyo sa amin yung aming mga kasalanan at pakita Niyo sa amin yung kagandahan ni Kristo. Ngayon magdulot po ito sa amin ng pagbabago, hindi lang sa panlabas, kundi sa aming mga puso, sa aming panloob, na magdulot ng lalong paglalim ng aming pagsamba, pag-ibig, pagpapasalamat, at magdulot ng aming lalong pagnanais na sumunod sa Inyong kalooban. Mangusap po kayo, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Inyong salita. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong theologians na nagsasabi na hindi daw hiwalay yung kwento ng chapter 2 at chapter 3. Dahil alam din naman natin na even the chapters, the verses are not inspired. Di ba? Hindi yan isinulat nila na talagang naka-chapters, naka-verses. And konektado daw yung huling verses ng chapter 2, yung aking binasa, at yung kwento ng taong kikilalanin natin sa umagang ito. Tingnan natin, no? Anong sabi ng 24 and 25? But Jesus on His part did not entrust Himself to them.
Hindi niya ipinagkatiwala ang sarili niya. Hindi siya naniwala sa kanila. Hindi siya naniwala sa kanilang paniniwala. Dahil alam niya sila. Hindi niya na kailangan may magpatunay pa sa kanya, mag-report sa kanya. Alam niya ang puso ng tao, ang isip ng tao, alam niya ang tao. And then, the very first verse of chapter 3, For he himself knew what was in man. Now there was a man. Nakita niyo yung ano? He himself knew what was in man. Tapos yung sumunod, now there was a man. So, titignan natin. The same thing that he is saying, John was saying dun sa last verses ng chapter 2, yung mga taong amazed, yung mga taong naniwala sa nakita nilang tanda na ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung mga tao din na yun na hindi naniniwala si Kristo na totoo yung kanilang pagbibilieve, ngayon meron siyang tutukuyin at pinangalanan pa. The example of those kinds of people, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Isang lalaking kabilang sa mga Fariseo. Ngayon ko lang nalaman sa Tagalog pala, F pala yun, ano? Na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. So, ito pong taong ito, isang Fariseo, kailangan maintindihan natin, no? To some of us, alam na natin, maaring alam na ng karamihan sa atin, but to some of us, maaring hindi pa natin alam. At napakagandang maunawaan natin ito because it will all the more show us yung pinupunto ng text. Ano ba yung Fariseo? Sino ba sila? Ang mga Fariseo ay kilalang mga makapangyarihang relihiyosong grupo. Powerful religious group of Jews. Grupo ng mga Hudyo noong panahon ng Panginoong Hesus, kilala sila sa kanilang istriktong pagsunod sa kautusan ni Moises at sa maingat nilang pag-obserba ng mga tradisyon nila. They were so strict in obeying the law of Moses, and they were so careful in observing their traditions. Mabigat sila sa panlabas na kabanalan at kalinisan, external holiness, external purity. They were so heavy on those things. Matindi rin ang impluensya nila sa mga Hudyo. They were so influential to the Jews, to the Jewish people. Ang Pariseo ay galing po sa Hebreo na ang kahulugan ay separated ones. Separated ones, mga hiniwalay, mga ibinukod. Dahil sila mismo ay humihiwalay sa mga bagay na para sa kanila ay may tuturing na madumi. The things that to them, they believe are unclean. At nabuo daw po itong grupo ng mga Pariseo sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, o tinatawag nating intertestamental period. At dahil sa paulit-ulit na pagkahulog ng Israel sa idolatry at galit ng Diyos, nabuo ang grupo ng mga Pariseo dahil sa kanilang pagnanais na mapreserba pa ang bayan ng Israel at may pagpatuloy ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. So, that's how it started. During the intertestamental period, between the Old and the New Testament, this group started with that kind of motive, separated ones, because they were so burdened that Israel was in a cycle of falling into idolatry. They wanted Israel to be preserved. They wanted Israel to still follow the law of God. Kaya makikita natin how they started. Mabuti po yung layunin. Mabuti yung hangarin ng grupong ito. Layuning protektahan ang bayan ng Diyos sa impluensya ng mga pagano, himukin ng mga Hudyo tungo sa kabanalan, at seryosong ituro ang banal na kasulatan. Pero naging problema, the problem happened during the time of the Lord Jesus Christ. Many of the Pharisees, nagdagdag po sila sa kautusan ng Diyos ng mga tradisyon na gawa ng tao. Itinataas na nila yung tradisyon. They were elevating traditions
As if these traditions are at par, are equal with the authority of the Word of God. Kaya makikita din natin sa mga Gospels, makikita natin kung paanong diretsa at matinding magsalita ang Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Kung tutusin, ito pong mga Pariseong ito, marami rin namang tama sa mga paniniwala nila. Hindi tulad ng mga Saduseo, naniniwala sila sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. They believe the resurrection from the dead. They believe angels, they believe spirits, they believe the judgment of God, they believe the coming of the Messiah, they believe the authority of the Holy Scriptures of the Old Testament. At mas konserbatibo pa po sila ang kanilang doktrina kaysa sa mga Saduseo. Pero ang problema sa kanila, sa kabila ng mga kaalaman nila sa kautusan, at maging sa mga sulat ng mga propeta, ang problema po ay yung kanilang hypocrisy. Sila po'y hipokrito. Sila po'y mapagpanggap. Ang kanilang pagmamataas at pag-iisip na sila ay may sariling katuwiran. They believe that they have their own righteousness by obeying the law of God, by observing traditions, the rituals, the ceremonies. Lahat sa kanila panlabas. Umaasa sila na sa kanilang pagsunod ay naaani nila ang katuwiran at kabanalan. As they obey, they believe that they are earning righteousness and holiness. Walang tunay na pagpapakumbaba. Walang tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Walang habag at walang tunay na pag-ibig sa Diyos. We remember the story of the Pharisee and the tax collector. The Pharisee was praying to himself, "Salamat, Panginoon, di ako katulad niya." But the tax collector cannot even look up. "Have mercy on me, a sinner." At alam natin kung sino yung umuwing na pawalang sala. The tax collector who was truly repentant cannot even look up because he knows how sinful he was. He went home justified. But the Pharisee, believing that he was self-righteous, he was righteous before God. "Thank you, Lord, because I'm doing this, I'm doing that, not like this person." No true love for God. Walang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ng Matthew 15:8, "Ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin." Luke 11:39, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, subalit sa loob kayo'y puno ng kasakiman at kasamaan." Yan po ang mga Pariseo nung panahon ng Panginoong Hesus. These are the Pharisees during the time of the Lord Jesus Christ. And this man who came to the Lord was a Pharisee. Siya po ay Pariseo. Again, these Pharisees are known for their strict adherence to the law, for their devotion to ceremonial purity, to their fasting. They are known for their knowledge of the Scripture, for their oral traditions, for their outward righteousness. Can you imagine? Kung sa atin ngayon, praise God, meron na yung kahit mga pambatang catechism, nasisimplify na kung saan pwedeng turuan yung mga bata ng mga simple words. And when we hear them repeat even just one word, we would simply rejoice. Di ba? But when we talk about these people, the Jews, sa murang edad, hindi lang po one word ang kanilang kinakabisado. They are memorizing, rehearsing the Scriptures. Na baka kung pagsama-samahin tayo rito, ay wala tayo sa kalingkingan ng mga bata sa kanila during their time. In their devotion, in their way of memorizing the Scriptures. In short, the Pharisees are spiritual elites.
Mataas ang tingin sa kanila. Sila po ay kagalang-galang sa Israel. Sila po ay models of holiness. Kaya si Nicodemus po ay ganun din. At hindi pa doon natatapos, no? Sabi pa ng text, bukod sa Pariseo, anong sabi ng verse 1? A ruler of the Jews. Ibig sabihin, siya ay pinuno ng mga Hudyo, siya po ay miyembro ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin po, ang pinakamataas na konseho o hukuman noong panahon ng Panginoong Hesus, para po itong kombinasyon ng Korte Suprema, konseho ng relihiyon, at tagapamahala ng usaping Hudyo. Binubuo ito ng humigit kumulang 70 hanggang 71 miyembro. Can you imagine thousands yung mga Pharisees pero makakapasok dito? 70? 71 members? Kabilang yung mga punong saserdote, mga Pariseo, mga Saduceo, mga tagapagturo ng kautusan. Sila po yung mga malalaking impluensya sa relihiyon at pamumuhay ng Israel. And take note, this man, not just a Pharisee, member of the Sanhedrin, ito pong klaseng tao si Nicodemus. Malinaw na si Nicodemo ay edukado, makapangyarihan, may impluensya, respetado. Kaya kung sa pagiging relihiyoso lang po ang usapan, mataas po ang moralidad. Humanly speaking, mataas po ang moralidad nitong taong ito. Kung impluensya naman at pagiging kagalang-galang sa mga Hudyo, siya na rin yun. Humanly speaking, siya ang perfect representation ng morally upright. During his time, maaaring siya yung kinikilala sa mga bagay na to. Highly religious person. At hindi lang yun, national yung usapin. Maging yung kanyang pangalan, Nicodemus, although he is a Jew, yung pangalan niya po ay Greek ang origin, na ang ibig sabihin ay victory over the people. And some suggest that his name implies that he is also a philosopher. Can you imagine? Educated, intellectual, influential, national yung kanyang influence. Philosopher pa. But what did he do? Itong taong ito, nakagalang-galang. Sabi nung isang preacher, parang ang picture daw niya ay kung meron tayong nasa isip na paboritong preacher or theologian, some would say si Charles Spurgeon, si R.C. Sproul, tapos sasabi mo pa national pa. Kung sa atin, baka tayo lang nakaka-relate sa mga usapin na yun, pero hindi alam ng iba. Pero kung national pa yung kanyang influence, ganun pong klaseng tao ito. And there are even external resources that are saying na siya po ay nasa mayamang pamilya. Gurion family. So mayaman yung pamilya na pinanggagalingan ito. Maaaring pati sa pagbibigay, siya rin ang pinupuntahan. And this man, who is educated, intellectual, philosopher, prominent person, nationally speaking, sabi ng verse 2, this man came to Jesus by night. Kaya ito po yung punto ng unang punto natin, the first truth that we see. Kung babalikan lang natin, why rebirth is necessary? We're talking about that. Bakit mahalaga ang muling kapanganakan para sa ating lahat? The first truth that we see, because man's religiosity does not guarantee salvation. This man is so religious. This man is morally upright, humanly speaking. This man knows the Word of God, the Old Testament, ang banal na kasulatan ng Lumang Tipan. He knows even the prophets' writings. At sabi ko nga sa inyo, hindi lang one word ang usapin sa mga Hudyong ito. They are really mastering
the Scriptures. Isang aspeto lang yun, meron pang ceremonies, meron pang ritual, meron pang tradisyon, oral traditions, very strict. At nagsusumikap na sundin yung mga kautusan ng Diyos. Yet this man, sabi ng verse 2, came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Itong Nicodemus na ito, itong edukado, itong mataas ang moralidad, itong intellectual, philosopher, prominent person, respected, honorable man, pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Some scholars, no, yung salitang yun, by night, this man came to Jesus by night, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na. May mga scholars po na they are interpreting this as spiritually significant. Sabi nila, meron daw pong ideya na kaya siya pumunta ng gabi, meron pong gustong sabihin niyon. He came by night dahil they're saying si John ay, well, totoo rin naman, mahilig si John gumamit ng picture, light, darkness. Sabi nila, maaaring tinutukoy ito or tumutukoy ito sa kadiliman ng kanyang puso. That he is still in the dark. Na sa kabila ng kanyang katayuan, ng kanyang pagiging tagapagturo at dalubhasa sa kautusan at sa kasulatan, sa kabila ng kanyang mataas na moralidad, sa pagiging pinuno ng reliyon, nasa spiritual na kadiliman pa din siya. Some scholars are saying that. Pero maaari din na dahil ito sa kagustuhan niyang makausap ng pribado, ang Panginoon, ma-interrogate ng Panginoon ng sekreto, at ayaw niyang makita siyang kausap ng Panginoon. He doesn't want to be associated with this man. He doesn't want his people to know that he is consulting to this man. Na ang isang Pariseo at pinuno ng Israel, isang guro at nagtatanong, isang guro na kilala, no? Kung pupuntahan po natin yung verse 10, anong sabi ng Panginoon doon? The Lord actually rebuked him. You are the teacher of Israel, yet you do not know these things? So ibig sabihin, this teacher is coming to Jesus, acknowledging Jesus as teacher, at kilala siya nationally, tapos makikita siya ng mga tao, taas ng tingin sa kanya, tapos siya nagtatanong. And most probably, he doesn't want people to see him doing that. To see him curious. Can you imagine the theologian who knows the answers? Who knows every answer to every question, kagalang-galang, will be seen asking a man, anak ng karpintero, and he doesn't want people to see that. So maaaring yun ang punto nito, no? Maaring nasa isip niya, baka makaapekto ito sa kanyang katayuan, sa kanyang impluensya, sa kanyang otoridad, sa kanyang reputasyon. Maaring totoo din yung spiritual na kahulugan, pero mas lohikal na makitang nag-iingat siya na ma-associate sa Panginoon. Pero hindi maitatanggi na interesado siya sa Panginoon. This man was really curious. This man really wants to know something. And this man is acknowledging Jesus as the rabbi. Kinikilala niya si Jesus na guro. At mukhang hindi lang siya, kundi marami sa kasamahan niya ang convinced na hindi ordinaryo ang Panginoon, na siya ay mula sa Diyos. Anong sabi ng text? Anong sabi ng verse 2? Rabbi, we know that you are a teacher. So, possibly, he was the spokesperson of his men,
They are discussing and believing most likely this man is from God. Maybe this man is really with God or from God, because the signs that he did are not ordinary signs or deeds. No? So, malinaw na yun po yung kanyang daladala. We know. Anong basehan nila? Yung signs na ginawa ng Panginoon. They were amazed. They were astonished na mga sila. Kaya tama lang na kung babalikan nga natin yung mga huling verses ng chapter 2, anong sabi? They believe because of what they have seen. The signs that they have seen. Diba? So they were amazed. They were astonished. Maging si Nicodemus na mangha, he was curious, he was interested, he was fascinated. The religious man was fascinated. At maaaring maging yung mga kasama nga niya, but does it mean he was a believer? Does it mean because he came to Jesus, he was fascinated, maaaring kasama siya dun sa mga grupo who believed because of the signs? Pero again, sabi nga nung chapter 2, maraming naniwala, pero hindi siya naniwala sa kanila dahil alam niya ang lahat ng tao, walang kailangan magpatotoo para sa kanila, alam niya ang puso nila, alam niyang hindi genuine, hindi saving faith, hindi living faith, yung meron sila. Kaya sa verse 3, ano pong sabi ng verse 3? Jesus answered and said to him, Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So mapapansin po natin yung umpisa ng verse 3, bakit sinasabi, Jesus answered? Kung babalikan po natin yung verse 2, wala naman pong tanong dun, di ba? Wala pong tanong si Nicodemus. He was not explicitly inquiring. But why is it that verse 3 tells us, Jesus answered and said to him, sumagot sa kanya si Jesus, na para bang si Jesus ay tumutugon sa isang tanong. Pero statement lang naman yung sinabi ni Nicodemus. So anong tanong yung sinasagot niya? From what we've been discussing earlier, dahil alam ng Panginoon ang pinakalaman ng puso ni Nicodemus. He knows what's in the heart of this man. He knows the heart of the matter. And he went straight to that. The statement of Nicodemus was just about the signs. He was addressed as rabbi. And Nicodemus believes that he is from God. Pero yung diretsa ng Panginoon sa kanyang tugon, no? Kung ano talaga yung kailangan at kondisyon ni Nicodemus. Wala nang intro-intro. Hindi niya na hinintay na magtanong pa si Nicodemus. Kasi alam niya na yung puso ni Nicodemus that this is the very concern of this man. Without even saying it explicitly, Jesus knows. At totoo po yun, even to us. Maraming mga bagay tayo, we don't realize what we truly need. Akala natin ang kailangan natin pera. Akala natin ang kailangan natin mga material na bagay. But Jesus knows what we truly need. And most of the time, hindi natin nakikita yon. And Jesus, knowing the heart of man, knowing what man truly needs, alam ni Jesus yung totoong anthropology, yung katatayuan ng tao, yung kalalagayan ng tao. He went straight to that. He knows that behind this man's religiosity, sa kabila, sa likod ng pagiging relihiyoso, prominente, influential, Nicodemus was spiritually blind. Nicodemus, not just spiritually blind, because Jesus knows the very reason why he came at night
Nicodemus, the religious man, was so anxious about his true standing before God. Despite all his achievements, he is unsure about what's going to happen to him. He knows that Pharisees, although focused on external righteousness, if these Pharisees will just be honest with themselves, they know internally that they are in trouble before God. That despite of what they've been doing externally, they know that they still fail. Yet they still want to convince themselves, hindi, anak kami ni Abraham. Nasa amin ang kautusan. We even take the seat of Moses to misinterpret it. So this man is anxious, is unsure, and has no true confidence. Maaari pong meron pa rin sa atin dito ngayon na habang nakaupo ka dyan, you've been attending worship services, you've been reading your Bible, you've been thinking you know Jesus, yet you're still unsure about your true standing before God. And it is but right to be anxious about it. It is but right to be concerned about it. Ang sagot ng Panginoon dito, napakahalaga, no? There are theologians that say that this is one of the most important passages. Isa daw ito sa mga pinakamahalagang passages sa Scripture. Not merely because it came from the mouth of our Lord, dahil kinikilala naman natin na bawat salita ng Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ito ay inspired word. Pero po dahil sa nilalaman at pinupunto nito, this is a matter of heaven and hell. Kaya pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, truly, truly, amen, amen, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, that there is something that's gonna come out from His mouth that is absolutely truth. That is something that is so certain that demands attention, that demands all ears. Kaya once we hear this, no, truly, truly, amen, amen, you must stop everything that you're doing. You must be all ears. Ano sabi ng Panginoon? Malibang ang isang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless you will experience rebirth, you cannot see the kingdom of God. The very word, unless, maliban. So itong usaping ito, sabi ko nga sa inyo, it's a matter of eternal life or eternal death. Hindi ito preference lang yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito. Hindi po ito something that is just an option. Optional lang. Hindi ito isang bagay na kailangan lang maaring ng mga specific groups o ng ilang tao. Napakahalaga nito at hindi lang yon, merong ideya, this is a prerequisite. Ibig sabihin, kailangan munang mangyari ito sa isang tao. Pag sinabing prerequisite, kailangan munang mangyari ito bago yung susunod na mangyayari. No? Siguro sa atin sa college, nagkaroon tayo ng mga subjects na gusto man natin kunin na yung mga susunod na subject. Sasabihin sa atin ng school, hindi pwede, kailangan mo munang mapasa ito. Kailangan mo munang makuha yung 1 bago yung 2. Diba? May mga ganun subjects na malibang mapasa mo, makuha mo, hindi ka pwedeng lumagpas. Hindi ka pwedeng mag-next step. At maraming mga bagay sa ating ordinaryong buhay na ganito, di ba? Unless you eat, you will not be full. Unless you sleep, you will not get rest.
Malibang kung ikaw ay walang trabaho, malibang mag-apply ka sa trabaho, hindi ka matatanggap sa trabaho. Di ba? Minsan may lokohan tayo, lilibre kita pag nanalo ako sa loto, pero hindi naman tumataya sa loto. Pero hindi ko po kayo in-encourage sa tumaya. Ano? Pero ibig sabihin, normal yung mga ganung bagay. Malibang, kung ikaw ay may sakit, malibang uminom ka ng gamot, hindi ka gagaling. Malibang umamin ka sa kanya, hindi mo malalaman kung gusto ka ba niya. Malibang, mga maraming bagay na malibang mangyari muna ito ay hindi mangyayari yung kasunod. I think we get the point, no? Pero dito ang pinupunto ng Panginoon, malibang ipanganak ang muli. Unless one is born again, unless you experience rebirth. Anong sabi? He cannot see the kingdom of God. O sa Greek, yung born again na ginamit dito sa English, sa Greek daw ay maaari daw na ibig sabihin po nito ay ipanganak mula sa itaas. Ibig sabihin, it can mean born again or born from above. But it's okay. Huh? Meaning from heaven, born from God. And John might mean both things. Second birth, rebirth, spiritual birth, reborn. To be born again is to be born from God. Those who are born again are born of God. Malibang ipanganak ka mula sa itaas, you cannot see the kingdom of God. Unless this happens to a person, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita. At maganda yung ginamit sa English. He cannot. This is a language of inability. Hindi niya kayang makita. He is spiritually blind to see the kingdom. Now, what do we mean by kingdom? Kingdom here could mean spiritually, kung saan lahat ng mga mananampalataya, bagamat buhay pa at wala pa yung literal physical kingdom, ay kabahagi na ng kaharian ng Diyos. Kaya minsan, di ba, pag nananalangin tayo na palaganapin yung ebanghelyo for the furtherance of God's kingdom spiritually, at maaari din na ito'y tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Hindi po nauunawaan ito, hindi kinikilala ng mga hindi mananampalataya. Di ba? Malibang ipanganak ka muli, hindi mo kikilalanin ang paghahari ng Diyos. Hindi mo kikilalanin na siya ang hari, hindi lang ng sanlib, pati ng buhay mo. At maaari din pong ito ay future kingdom. Ito naman po yung sabi ni R.C. Sproul sa kanyang libro, The Abode where the reign of God is made manifest. Only those who are members of the family of God, those who are members of the invisible church, those who are truly converted, those who are truly in Christ will come into that kingdom. Everyone else will miss it. Yan naman yung sabi ni R.C. Sproul. So, now, born again, in theological terms, this is called regeneration. Yan po yung theological term. And when we say, born again, born from above, born from heaven, born from God, regeneration, it is the Holy Spirit's work to impart spiritual life. At yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito sa pinaka-relihiyosong, morally upright na tao, influential, intellectual, educated, philosopher, prominent, so strict when it comes to obeying the law of God, na kung maaaring yung ibang makarinig no, na umaasa silang okay sila sa harap ng Diyos, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ako kausap mo. Kagalang-galang ako ng Israel. Yet Jesus, hindi po siya nagpasintabi para sabihin sa kanya, unless one is born from above, born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan yun? Kailangan ba talaga yun?
Now, verse 4 tells us, anong tugon? This time talaga may tugon na ito, no? Si Nicodemus. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Sabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? That very answer of this man, of this intellectual man, educated man, this man who knows the Old Testament, the Scripture, isang bagay yung pinapakita nito. This religious man, mayroong hinahayag sa atin that the second reality, why rebirth is necessary, regeneration is necessary, because man's depravity cannot overcome his spiritual condition. Man's depravity cannot overcome his spiritual condition. Kaya makikita natin dito yung pinakasagot ni Nicodemus, how did he perceive? Paano niyang naunawaan yung punto ng Panginoong Hesukristo? Maaari ba akong pumasok ulit sa tiyan ng aking nanay, matanda na ako? Pagkatapos ng napakahalagang statement ng Panginoon, malinaw pong hindi naunawaan. Malinaw na hindi malinaw kay Nicodemo yung pinupunto ng Panginoon. What's the point? It reveals his condition. It reveals the state of this man. And just like any man, naturally, we are all naturally born sinners and dead spiritually. We are all naturally spiritually blind. Naturally, we cannot see the kingdom of God. Bakit? Sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:10, no one is righteous, no one seeks God, no one understands. At ito po yung nakakalungkot na katotohanan. Although Nicodemus is the example, but this is the reality about all of us. Our natural state. Si Nicodemus na mataas ang moralidad, kaalaman sa kasulatan, edukado, prominente, matinding pagsisikap na sundin ang kautusan ni Moises, pero siya pa rin ay walang espiritual na pangunawa. The educated man, the learned man, cannot understand the spiritual truths, the spiritual truth that the Lord Jesus Christ was telling him. Hindi niya maunawaan ang pakahulugan ng Panginoon sa kanyang pahayag. And Paul is echoing this truth in 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Anong sabi ng 1 Corinthians 2:14? Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. The natural man do not accept the things of the Spirit of God. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. So, sa unang statement, seemingly, ayaw niya lang. Ayaw ko. Maaring naunawaan niya, ayaw lang niya. Para sa Kanya, kahangalan yan. Pero nagets niya. Pero yung next statement, sabi, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan, at hindi niya iyon nauunawaan. Yun yung sinasabi, no? Yun ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon nauunawaan. So it's not just that he doesn't accept it, he cannot understand it. Hindi niya nauunawaan. Hindi niya maunawaan yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ano sabi? Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So that is a problem with the depraved man's spiritual condition. The spiritually depraved spiritual condition. Kahit anong basa siguro nito, kahit 10 Biblia at lahat ng version basahin nito, hindi niya pa rin maunawaan.
because he cannot overcome his spiritual condition. Romans 8:5-8, sabi, 5-8, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. So those who are in the flesh, they are hostile towards God. They hate God. They are at enmity with God. Anong kasunod na statement? Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So even the Pharisees, although they are externally striving to obey God in His standards, hindi lang external ang usapan. Kasama yung puso mo, kasama yung isipan mo. And surely, including the Pharisees, including all of us, we all fail. We all fall short. In our natural fleshly condition, hindi tayo napapasakop sa kautusan ng Diyos. Ang sunod na statement, ni hindi nga maaari. Indeed, he cannot. He is not able. Wala siyang kakayahan. So, hindi lang ito problema ng will, na kailangan mo lang hilutin yung will mo na hanggang gustuhin mo kasi kaya mo naman. The problem is that hindi mo lang sa ayaw, you cannot. That's the very problem of our natural spiritual condition. Ang mga nasa laman ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. Those who are in the flesh, namely the unbelievers, yung mga hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yung mga hindi kumikilala kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas sa kasapatan ng kung sino siya at ang kanyang ginawa sa krus. Yung mga taong relihiyoso lang, pero hindi talaga tunay na nagtitiwala kay Kristo. Maaaring sabihin natin, because we've been talking about religiosity, buti na lang, si Nicodemus, religious siya, hindi nag-work yung religiosity niya, buti na lang ako nga, hindi ako religious eh. Hindi yun edge para sa'yo. Ang point noon, kung yung reliyoso nga na sumisikap na sundin ng Diyos, hindi nakapasa, paano ka pa? So it must be all the more concerning to you, to us. Hindi siya nakapagbibigay ng lugod sa Diyos, hindi siya nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi niya kaya, laban siya sa Diyos. At sabi na Ephesians 2, 1-3, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. You are dead in your trespasses and sins, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, the prince of the power of the air, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, in the sons of disobedience. Tayo lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sinama ni Pablo yung kanyang sarili, tayong lahat. Maging siya hindi exempted, galing din ako sa state na yan. At sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong. So, naturally, no? By nature, anak ng kaputan, children of wrath, gaya ng mga iba. So that is the problem. Again, rebirth is necessary because man's depravity cannot overcome his spiritual condition. Hindi lang tuning ang kailangan natin. Hindi lang konting totono-tonuhin lang natin yung mga ugali natin. At baka akala natin, pwede nating i-manufacture itong bagay na to. Kailangan ko lang bang umattend ng walang absent for 1 whole year? At magmumukha na akong spiritually alive? Kailangan ko lang bang konting magpakabait-bait at magmumukha na akong spiritually alive? Kahit bihisan mo daw ang unggoy pa din. Ang point ko lang, you cannot change your nature. My point is, yung aso, kahit napakainin mo ng pagkain ng tao, hindi yan magiging tao. Kahit na yung parot, pagsalitain mo, parot pa rin yan. So kahit na anong gawin natin, we cannot change our nature.
just by trying to adapt the way other creatures act. So maaaring may mga unbelievers that would copy the way believers live. It doesn't change their nature. They are still dead in their trespasses and sins. So you cannot fake it until you make it. That's the problem. No? Hindi ko po sinasabing ano tayo. Bura. Alam mo, pwede, no? So, we get the point. We cannot change our nature. We cannot overcome it. We don't do it. No? Hindi natin kayang magluwal sa ating sarili. Kakitang-kita natin sa kabila ng talino ni Nicodemus, kanyang kaalaman sa kasulatan, wala siyang espiritual na pangunawa sa mga espiritual na bagay ng Diyos, hindi niya kayang pasakop sa kautusan ng Diyos, hindi niya kayang mabigyan ng lugod ng Diyos, siya ay patay sa kasalanan, siya ay nasa espiritual na kamatayan, we are spiritually dead, wala siyang relasyon sa Diyos bukod sa pagiging kaaway ng Diyos, maaaring curious siya sa Panginoon, pero hindi niya tunay nakilala ang Panginoon sa kung sino siya. It's just the signs that catches his attention. Maaring amazed siya sa signs pero hindi sa salvation. And that is not just Nicodemus' state. That is all our natural state. That's the problem. Dapat makita natin yung kung si Nicodemus hindi exempted na siya na yung maaaring pinakamabait na tao during his time, kailangan pa rin ma-born again tayo rin. So kung ganun pala yung kalagayan niya at ganun pala ang kalagayan ng tao naturally, then ito pa rin ang pangangailangan niya. Ang kailangan niya pa rin na may mangyari sa kanya. Spiritual birth. Regeneration. Rebirth. To be reborn. Tuloy natin. Verse 5. Jesus answered. So, yun yung salita ni Nicodemus na nagpapakita na he did not comprehend the spiritual truth of what Jesus was saying. Yung spiritual na katotohanan ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi niya naunawaan. Nakala niya physical yon, literal yon. And Jesus responded this way. Sabi niya ulit, totoo, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So the third reality why rebirth, spiritual rebirth is necessary because man's spiritual inability necessitates the Spirit's work of regeneration. Malibang ipanganak tayo ng tubig at ng Espiritu, capital S, Holy Spirit. Hindi na lang ito, he cannot see. This time, he cannot enter into the kingdom of God. Mas detalyado na. From you cannot see to you cannot enter. Now, anong kahulugan ng Panginoon dito? Ano ba yung tubig? Maraming confusion dito. Some would say, sabi ko sa iyo, kailangan mo lang mabaptize sa tubig. Now, babalik ulit tayo. Ang problema ng mga Pariseo, external. I-address din natin ang external washing. Hindi ito baptismal regeneration. So, ano yung tinutukoy dito? Water baptism para ma-born again ng Spirit. During this time, hindi pa po nai-institute ang Christian baptism. So, hindi po yan ang tinutukoy, isang bagay. At makikita din po natin, again, nirebuke ng Panginoon si Nicodemus sa verse 10. Tinawag siyang the teacher of Israel. The teacher of Israel. So, siguradong alam ni Nicodemus ang sulat ng mga propeta sa Lumang Tipan. So, Jesus is like saying, alam mo yung writings, di ba? Alam mo yung, maging yung mga sulat ng mga propeta, alam mo yun. Dapat alam mo din yung sinasabi ni Ezekiel. Ano sinasabi ni Ezekiel? Chapter 36, 25 to 27. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. Baka
Baka pag na-encounter to ni Nicodemus, kung di niya alam to, baka sabi niya, literal ulit yun, tatanggalan mo ko ng puso. This is spiritual surgery. No? I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So, this is Old Testament verse clearly talking about the same words, water for cleansing and spirit for renewal. So, madalas pong gamitin yung water to often symbolize cleansing. Bakit kailangan? Again, we are all sinful, filthy rags, marumi tayong basahan na kailangan natin ng paglilinis. At hindi po tubig ang makakatanggal nun. Baka po whiteheads lang ang matanggal ng tubig. So, this is more than that. This is internal cleansing. Kaya maging si David, nauunawaan niya when he was praying, Psalm 51 verse 2, wash me thoroughly from my iniquity. Hindi po literal na tubig ang tinutukoy ni David. So now the sinner who is spiritually dead, he needs cleansing. He needs to be purified from his sins. He needs to be made new, to be renewed. He needs to be made alive. He needs his heart of stone to be removed and be replaced with a new heart. The heart of flesh. Yung patay na puso, dapat mapalitan ng buhay na puso. And both are works done by the Spirit. That's one single, same thing. To be born again is to be cleansed and to be renewed. Done by the Spirit of God. So, same thing po yung tinutukoy. In Titus chapter 3 verse 5 says the same thing about regeneration. Sabi doon, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng, again the word, paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung paghuhugas at yung pagbabago, ito'y gawa ng banal na Espiritu Santo. So ito po yung tinutukoy ng, hindi po external, hindi po water baptism, but this is spiritual cleansing of our filthiness, of our sinfulness, purification spiritually, hindi lang panlabas, parang yung pinggan na nililinis ng mga Pariseo. It is internal cleansing, inward cleansing, and it is the renewal by the Spirit. That's regeneration. That's what the natural man needs. Now, hindi pa doon natapos, naglagay pa ang Panginoon ng contrasting realms to make it clearer. Verse 6, that which has been born of the flesh is flesh, and that which has been born of the Spirit is spirit. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Parang sinasabi ko kanina, yung tao, manganganak ng tao. Di ba? Yung physical, manganganak ng physical, magbubunga ng physical. Yung espiritu, magbubunga ng espiritu. And that is a universal principle. Physical life produces physical life. Natural produces natural. Sinful man produces sinful man. Huh? So let's not expect that as Christians, we can produce inborn Christians. Hindi po mangyayari yun. Wala pong inborn na Christian. Kung meron lang na regenerate sa tiyan, si John the Baptist. We shouldn't expect the same thing. So, kailangan ng pagkilos ng banal na Espiritu. So, ganito po yung pag-iisip ng mga Hudyo, maging ng mga Pariseo. Dahil mula sila sa lahi ni Abraham sa laman, sigurado ang kanilang katatayuan sa harap ng Diyos. Pero para sa kanila, ang mga, ito isip nila, no, kami hindi na namin kailangan yan. Ano sinasabi ni John the Baptist na kailangan namin ng baptism of repentance? Ngayon naman, ano sinasabi nitong taong ito na kailangan namin to be born again? Para sa mga proselytes yan. Ito yung mga hintil na magpapakonvert sa Judaism. Sila yung kailangan ng idea na yon. Eh si John MacArthur sabi niya, the Jews believed that Gentiles had to be spiritually recreated when they converted to Judaism. But they believe Jews already belong to the kingdom by birth. Yun ang kanilang pag-iisip. And Jesus shattered the confidence by telling Nicodemus that even he needed to be born again.
Kaya again, sasabihin ko sa atin, sino pa tayo para hindi isipin na exempted tayo sa pangangailangang ito? Sinasabi ng Panginoon na ang laman ay nagbubunga ng laman, espiritu nagbubunga ng espiritu. Sa salita natin, kung anong puno, siyang bunga. Flesh cannot manufacture spiritual life. What's natural cannot produce spirituality. And only the Holy Spirit can produce spiritual life. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 7, do not marvel, huwag kang magtaka kung sinasabi ko sa iyo, kailangan kayo ipanganak muli. Huwag kang magtaka. Now this is the perfect illustration. We've been talking about birth. Isa pong bagay na kailangan makorek, maybe we used to think that way, o baka ganito pa rin tayo mag-isip, o maaaring nakaka-encounter tayo ng ganitong tanong. Christian ka ba? Tapos ano sasabihin mo? Opo. Anong klaseng Christian? Born again? Now this passage tells us na ang isang tunay na Kristiyano ay born again. Walang tunay na Kristiyanong hindi born again. Kaya pag sinabi mong born again Christian, parang sinabi mo Christian. Anong klaseng Christian ka? Christian? Siguro dahil maraming ng klaseng Christian, by relationship na pinanganak sa Christian family, by baptism, by attending a Christian church. But those who are true Christians, part of the family of God, part of the invisible church, lahat yon tunay na nakaranas ng rebirth. Dapat malinaw po sa atin yun. Kaya po, ito po magandang punto rito. Yung idea po ng born again, kasi akala po natin, pag ito pong nakasanayan natin, we can make someone born again. Just by calling them to respond sa altar call. Just by telling them to repeat a prayer. Kaya minsan tayo pang nag-a-announce, congratulations! Welcome to the spiritual family. Ngayon ang birthday mo. We don't do that. Hindi natin gawain yun. Gawain yun ng Diyos. Bakit yung picture ay birth? Because the same way kung paanong tayo physically pinanganak, wala tayong ambag. Meron ba sa ating tumulong sa nanay natin? Sabi natin, ma-ire, ma-push. O kaya pinapili tayo bago tayo isilang. Anong gusto mo dyan sa loob? Cesarean? O wala tayong ambag? It's the same way when we talk about spiritual birth, wala rin po tayong ambag. It is the working of the Spirit of God. Kaya ito pong reality na to, when we understand this, we will see that it should humble us because when we became Christians, it is simply because of the working of God alone. Hindi tayo ang nag-compel sa Diyos. Hindi tayo ang nag-manipulate sa Diyos. Hindi po tayo nagmakaawa, Lord, gusto ko nang mabuhay. Buhayin mo na ako. It is God's sovereign will, decision, work, power to cause us to be alive. Kaya maging sa aspetong ito, it will humble us whenever we do evangelism. We just share. It is God who does the saving. Hindi po tayo ang nagliligtas. But God uses the means of preaching the gospel, but we know that behind it, unless God works, hindi nakasalalay ito sa galing ng preacher. Hindi ito nakasalalay sa pagiging matatas ng preacher. Kundi ito'y nakasalalay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga po na makita natin yun. And lastly, the same thing na makikita natin, ano po yung picture na yon? Spiritual birth, wala tayong ambag, wala tayong naitulong. Dahil nga tayo ay spiritual na mga patay, ang patay ay hindi nakakatugon, di ba? Kung pupunta ka sa morgue at kahit na masigawan mo yung nakahiga doon, hindi yung tutugon, nabibingi siya. The same way in our spiritual deadness, we do not respond kahit na gaano pa kaganda yung preaching. Baka sabihin pa nga natin, ang haba-haba naman yan. So, wala tayong ambag. Kung paano si Lazarus, the perfect illustration of that, Lazarus was in the tomb, lifeless, but it was
Jesus, with His powerful word, said, Lazarus, come out. I invite you if you like. Hindi, no? But when Jesus called, Lazarus, come out, by the powerful call of Christ, Lazarus came out. And that is the same with how a Christian was born again. Hindi po tayo nakipagtulungan. Ito po'y biyaya ng Diyos. Ito'y purong biyaya ng Diyos. No? Kaya, mas lalo niya pang lilinawin, at dapat mas makita natin na malinaw, verse 8, the wind blows where it wishes, and you hear its sound. So yung picture po nung hangin, no? But do not know where it comes from and where it is going. No? So is everyone who has been born of the Spirit. Usually, ang nakikita na po natin when someone repents and believes, that is already the conversion of that someone, but that is the working behind the scene of the regenerating work of the Spirit. So, katulad nung hangin, ngayon ko lang nalaman, yung malalim pala na Tagalog ng humihihip. Kala ko parang Kapampangan eh. Humihihip ang angin. Humihihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Diba, hindi natin alam pag may paparating na. Malibang dumampi sa balat natin, alam natin may hangin. No? Malibang gumalaw yung kortina, hindi mo malalaman na may hangin. Malibang may punong napakatibay na biglang napatumba, hindi mo malalamang may malakas na hangin. And it's the same with the Spirit of God that works. That's why we don't command or control the Spirit. Buhayin mo to ngayong taong ito. Ay makikita natin even in this aspect, the Spirit's sovereignty in regeneration. How do we know that? It leads to transformation. Yung punong nakatayo, makikita mo, pagka nahanginan ng malakas yun, tutumba yun. Mayroong ebidensya. Mayroong bunga. Nagigets natin? So, malinaw po yung ilustrasyon ng Panginoon. The Greek word used, pneuma, can mean both wind and spirit. And Jesus intentionally uses this wordplay just as the wind is invisible yet real, so the Holy Spirit is unseen yet powerful. The wind blows where it wishes. That tells us that the Holy Spirit works where it wishes because the Spirit's working of regeneration is the sovereign work. Kung saan ibig nito, hindi natin alam sa nagsisimula. Yung picture na, no? Alam natin na malakas yung hangin kapag mayroong pinakamatibay na puno na napatumba. And alam natin na kumilos ang banal na Espiritu kapag nakita natin yung pinakamatigas na puso, tumugon. Tumugon ng pananampalataya kay Kristo. That is the evidence. There is transformation. That's what we see. Kapag yung tao, nakita na natin na unawaan niya talaga yung biyaya ni Kristo sa kaligtasan, na siya'y makasalanan, na hindi siya karapat-dapat maligtas, pero si Kristo ang kanyang ginawa'y sapat para sa kanyang kaligtasan, na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Yun yung mga bagay na nakikita natin. No? We don't control the Spirit. We don't command the Spirit. He has His own will. We don't manipulate the Spirit and His regenerating work. Hindi ito bunga ng ating desisyon. No? So, now, the question is, how is someone born again? By the Spirit. 1 Peter chapter 1, 23 to 25 tells us, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God, for all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. Ano yun? And this word is the good news that was preached to you. So the Spirit works through the word, specifically the gospel, the powerful gospel. And the same thing na sinasabi ng James 1:18, the same idea, of His own will He brought us forth. That's the idea of regeneration again. By the word of truth, that we should be kind of first fruits of His creatures. So, ang tao'y may muling panganakan sa pamamagitan ng makapangyarihang salita. The gospel. The gospel specifically.
Romans chapter 10 tells us, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. The gospel. So hindi po yung pananampalataya natin ang dahilan ng ating muling kapanganakan, kundi ang ating muling kapanganakan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng makapangyarihang Ebanghelyo, ang nagdulot sa ating tumugon sa pagsisisi at pananampalataya. At regalo lamang yun ng Diyos. Kaya sa ating kaligtasan, wala talaga tayong ambag. Ang tanging ambag natin yung kasalanan that made Christ's death necessary. Wala tayong may pagmamalaki. So whenever the Spirit regenerates the spiritually dead, it is always through the preached, taught, shared word of truth, which is the gospel of salvation. That's why to us, we believe it is always necessary to preach the gospel, to share the gospel, to proclaim the gospel. The Spirit does not work apart from the gospel. Kaya tayo mga Christian, although we believe that God is sovereign in saving, we also believe His chosen means to save. Kaya mabigat pa rin sa atin ang evangelism at dapat natin ipanalangin ang mission. At maging sa mga simpleng ordinaryong pakikisalamuha, we still share the gospel because we know that the Spirit regenerates through the powerful gospel. And it should give us that kind of hope, maging sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga nakakasalamuhan natin, yung mga kilala natin at concerned tayo na sa tingin natin, hindi na kayang maligtas itong tao na to. Trust that the Spirit can work through the gospel that you will share. That you will share. So kung paanong si Kristo'y tinawag si Lazarus, sa kanya makapangyarihang pagtawag, ganun din po ang mga Kristiyanong nabuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita, the gospel. In order to spiritually understand the gospel, be convicted of sin, see the need for Christ, repent and believe in Him. Dahil ang patay ay hindi tutugon at walang kakayanang tumugon. Apart from the regenerating work of the Spirit through the Word, we can never respond or understand. We will never desire it. We will treat it as foolishness. We will reject it. We naturally hate God and love sin. So, we will know that we have been born again if there is evidence. Just like the wind. So, ang tanong, ako kaya, no? Buhay na kaya ako talaga? If you're someone who's just like Nicodemus, still anxious and still unsure. But I'm not talking to you if you're someone who's so clear about who Christ is for you, about what He has done for you. But if you're someone who's still so anxious about your standing before God, unsure about your salvation, di ka sigurado. Ano ba talaga? Buhay na kaya ako? Patay pa rin kaya ako spiritually? Ano ba yung tugon mo sa Ebanghelyo? Ano ba yung tugon mo sa kung sino si Kristo at sa Kanyang ginawa sa krus? Sino si Kristo sa'yo ngayon? Anong pananaw mo sa kasalanan ngayon? Do you still cherish it? Mahal mo pa rin ba ang kasalanan? Do you still think that it is fine as long as it is not caught? Sometimes we can mistakenly think we hate sin dahil lang nahuhuli tayo. But as long as it is hidden, there's no need for repentance. Do we still trust our own righteousness? I am enough. I am good enough as long as wala akong ginagawang masama sa ibang tao. Our religiosity, our morality, our own works, tumutulong naman ako, nagbibigay naman ako, nag-iikapo ako, nagsisimba naman ako, nagdadasal naman ako. Or our position, mataas ang katatayuan ko sa society, o ako'y pastor, o ako'y ministro. Do we still think that we're fine and don't need what Jesus mentioned to Nicodemus? You need to be born again. These can be manifestations that we might be spiritually dead. Kung lahat ng yun tinamaan mo, wala sa'yo si Kristo, hindi mo kinamumuhian ng kasalanan, ayaw mong iwan ito, nagtitiwala ka pa rin sa sarili mong kaparaanan, sarili mong katuwiran, sa iyong pagiging relihiyoso, sa iyong moralidad, sa iyong gawa,
sa iyong katatayuan, na hindi ka naman ganun kasama at hindi mo deserve ang hell. But again, since we cannot manufacture regeneration, we cannot give birth to ourselves, hindi ito pagpapakabait, hindi ito pagtutuwid lang ng mga mali. So, Pastor, ang sinasabi mo ba, kailangan ko nang ituwid yung mga mali ko para ma-regenerate na ako o para ma-born again ako? O magsimba na ako palagi? Si Nicodemus po ang malinaw na halimbawa na hindi yun ang sagot. Tulad ng, sabi ko kanina, tulad ng isang hayop na hindi niya kayang baguhin ang kanyang nature, ganun din tayo. Kahit ang isang matching, hainan mo ng 1,000,000 at tabihan mo ng saging, saging pa rin ang pipiliin niya. Someone who is spiritually dead, ang pipiliin pa rin niya ang kasalanan over Christ. Kahit bihisan pa. At ganun po ang patay, hindi niya kayang i-revive ang sarili niya. Hindi kayang i-CPR ng patay ang sarili niya. Hindi niya kayang baguhin ang likas na gusto ng puso niya. But the good news is, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. This line from the hymn, napakagandang hymno, alam natin to, common ito. Sabi ng hymn, Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Hindi natin kayang baguhin yun. We cannot change the leper's spot. We cannot melt the heart of stone. But He can. He powerfully can. Kaya tanging, ang pwede lang natin gawin ngayon, if you're someone who's still unsure, because it's not based on you, well, you can just ask God, baguhin ang puso mo. Wala po akong kakayahan, Panginoon, baguhin niyo po ang puso ko. Pero hindi mo man nakikita ang Espiritu, pero ang maaari mong gawin sa ngayon, talikuran ng pagyakap mo sa kasalanan, talikuran mo yung pagtitiwala mo sa sarili mo, sa relihiyon, moralidad bilang paraan ng kaligtasan, at manampalataya ka, magtiwala ka kay Kristo. Siya ang namuhay ng perpekto at walang kasalanan. Yung kautusan na binagsak nating lahat, yung kabanalan ng Diyos na ating na-offend, na paulit-ulit nating hindi nagagalang, nasunod niya pong lahat ng kalooban ng Ama. Siya yung pinako sa krus upang tanggapin ang puot ng Ama laban sa kasalanan at sa makasalanan. Siya yung tinuring na kasalanan nang sa gayon yung magtitiwala sa Kanya ng buong puso. Ikaw na makasalanan na ituturing na matuwid dahil ipapataw sa iyo ang katuwiran ni Kristo at ang kasalanan mo ang ipinataw sa Kanya upang pagbayaran niya sa krus. At tiyak ang kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan sa mga nakay Kristo. That is the external thing that we can decide on because we cannot decide for our regeneration. But if you believe that you are truly convicted about your sin and you see your desperate need for Christ, it could mean regeneration. Ang taong binuhay na ng Espiritu, tumugon sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo at sa kasapatan ng Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay para sa ating kasalanan. Si John, may sinabi rito, 1 John 3:7-10, mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala. We are not saying perfection. We are not talking about ang isang na born again di na magkakasala, but we are talking about you are no longer in the lifestyle habit of normally sinning. Sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Yun po yung sinasabi ni John.
Sa ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So we can take it as yung ating last point, na kung saan the Spirit's sovereignty in regeneration leads to transformation. Hindi yun overnight, hindi perfection, but there will be evidences. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong desire. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong affection. No? Hindi perfection, kundi new affection. New desires, new appetite for God. Growing in love for Christ. Dahil kasama sa kapangyarihan ng biyayang bumuhay sa iyo mula sa pagkapatay, ang biyayang nagbigay sa iyo ng pagsisisi at pananampalataya, at siya ring biyaya na kumikilos para baguhin ka at bigyan ng kakayahang sumunod sa Panginoon. Ang Espiritong bumuhay sa iyo ay siya ring Espiritong nananahan para patuloy na magbunga sa buhay mo. Ang makapangyarihang Espiritong naglinis at bumuhay ay makapangyarihan na magdudulot ng ebidensya sa buhay mo. Okay? And this is truth. And again, may we realize and see, truly, everyone needs regeneration. Maybe some of us, biyaya ng Panginoon, praise God, nangyari na sa ating buhay yon, at nakikita na natin yung ebidensya sa buhay natin. And maybe there are still those na hindi pa rin ito nangyayari sa buhay mo. And I pray that it is the Spirit that will impart life in your heart, that will remove the heart of stone and put the heart of flesh, that will cause you to trust Christ and live for Him, for His glory, having new affections for Him. Let's pray. Father in heaven, marami pong salamat sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, for making us realize na hindi lang po para kay Nicodemus itong mensahe ng pangangailangan, the necessity of rebirth. But all of us in our natural state, for we are by nature children of wrath, sons of disobedience, dead in our trespasses and sins, that unless we are quickened, we are regenerated, we are brought forth by the Spirit, we will never, ever be able to repent and believe Christ. And we are still spiritually blind. We're still in the spiritual darkness, in the domain of darkness. But we thank you, Lord. We thank you to the triune God that works in our salvation. That because of the work of the triune God, because of the Father who drew us to the Son, because of the Son who accomplished our salvation, and the Spirit who applied to us what Christ has accomplished, we are assured of our salvation. And I pray, O Lord, that those who are still unsure, still having the same anxiousness, anxiety of Nicodemus because of the lack of assurance in Christ, I pray that you will be the one to work. I pray, O Lord, na walang sino man na hindi pa kumikilala kay Kristo na aalis sa lugar na ito. If it is by your working, by your power, Lord, na sila rin ay mabuhay spiritually to see the beauty of Christ, the beauty of the gospel. And Lord, we know we can only trust in you, depend on you, in your working. And so, Lord, we plead for your mercy. And salamat, Panginoon, na kaming mga nabuhay na at niligtas ay napaalalahanan. This might be something na matagal na naming alam. But Lord, rebuke us if we think that it's already something that is past, in the past. But Lord, remind us na dapat kami po ay muling mahumble at muling mapaalalahanan na hindi pa rin tapos yung aming gampanin to be used by you to proclaim the gospel that a lot of people still do not know. Na sila rin ay kailangan ng regenerating work of the Spirit. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ang iglesyang ito. At gamitin niyo po ang lahat ng iyong mga anak na naririto. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin. Sa iyo lang po, Panginoon,
ang kadakilaan ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.